Good morning. Ito ay kwento ng isang OFW na full-time domestic helper dito sa Hong Kong. Kapag walang pasok, pwede kaming gumising ng medyo tanghali na. Mga 7, 7:30, depende sa kung anong pwede na pagising na medyo late na. Pero pag may pasok naman, as much as possible, kailangan namin gumising ng mas maaga pa doon. Usually, kailangan namin mag-prepare ng breakfast sa mga bata. O yung iba naman, nagpe-prepare sila para sa lunch na babaunin ng mga bata. At yung iba, maswerte, na hindi na kailangan mag-prepare pa ng lunch ng mga bata, pati ng amo. Yung iba, minsan sa school na kumakain yung mga alaga nila. Sa sitwasyon ko ngayon, dahil summer, late na ako gumising. Mga 6:30 at PM pagising ko, medyo namamaga yung mata at nguso ko. Hindi ko alam kung ano nangyari. Siguro may sumipsip sa nguso ko. Napagtripan yung nguso ko, pati yung mata ko. At yan, naglagay tayo ng konting moisturizer dahil mainit. I-moisturize natin ang ating katawan. Sana all pouty and lips, diba? Ayan. So, summer ngayon, summer camp. May summer camp ang mga bata. Maghapon sila sa school. Kahit na walang pasok, nag-aaral pa din sila. Pero summer camp. Pero nag-start yung klase nila mga around 9 to 4 o'clock. So, I have to prepare their lunch and their breakfast as well. Ang request ng batang lalaki ay corn soup. So, magpe-prepare tayo ng corn soup with a dash of broccoli. Kasi meron pa akong broccoli. Kaya maglalagay tayo dyan mamaya. Ayan, maglalagay na tayo ng soup base. Yung ready mix na. Para hindi na natin pahirapan yung buhay natin. Dadagdagan na lang natin siya ng mga gatas, salt, konting water, at iba pang mga ingredients na pwedeng magpasarap sa kanya. At gustong gusto yan ng mga bata. Lagyan natin yan. Ayan, halo-halo natin. Mekos. Hanggang makuha natin yung right consistency na gusto natin para sa soup. So, yan lang yung magiging breakfast nila. And now, kailangan ko na rin mag-prepare at the same time ng pang-lunch. So, ang lulutuin ko ay beef broccoli. Yung beef na marinate ko na siya a night before. Kaya, pasok na yung lasa. I'll just be needing onion and garlic for that. Para mas masarap. And at the same time, lalagyan din natin ng garlic and onion yung ating soup para medyo may laman naman ng konti. Hindi puro soup lang. So, lagyan natin ng onion kasi gusto rin nila ng onion. So, lagyan natin ng pink salt. That's what we use, a pink salt. And then, yan na yung broccoli natin. I-add natin para madagdag sa pagkain. So, kami pangakatulong dito sa Hong Kong. Mahirap kung sa mahirap. Kasi, as you can see, nagpe-prepare kami ng mga food para sa mga taong minsan hindi kami na-appreciate. Minsan hindi na-appreciate kung paano namin pinaghirapan yung mga niluto namin. Or minsan naman, yung mga bagay na dapat ginagawa namin sa anak namin ay nagagawa namin para sa kanila. Which is yun yung masakit. Ginagawa namin yung mga bagay-bagay na para dapat sa mga anak namin. Na kami yung nagluluto, pero iba yung pinaglulutuan namin. Yun yung masakit ng part. At ito yung isa sa mga pinakamasakit na parte talaga sa akin. Yung nakakapagluto ko ng masarap, nagugustuhan ng mga alaga ko, tapos hindi ko na pagluluto yung mga anak ko. And I always dream for that moment na sana dumating na yung time na nasa bahay na lang ako, nagpe-prepare ako ng breakfast and lunch and dinner para sa mga anak ko. Hindi yung para sa ibang tao. Hindi ko alam kung kailan ko yung mararating. Hindi ko hindi ko alam kung hanggang kailan ako dito sa abroad. But I am looking forward na makauwi, na makasama sila. I don't intend to stay here ng mas matagal pa sa tulad ng iba. Mas gusto kong umuwi at makasama at maalagaan at mapaglutuan yung mga anak ko. Hindi kasi maganda na
tatanda ako, mauubos yung lakas ko dito sa ibang bansa sa pagsisilbi sa iba na hindi ko na pagsilbihan yung mga anak ko. As you can see, ready na akong mag-prepare ng mga pang baon at magluluto na ako naman ng pang lunch nila. So, ganyan yung nangyayari sa buhay namin. Early in the morning, busy ka na, walang pahinga. Kaya minsan, hindi kami nakakatawag kaagad sa Pilipinas. Or minsan, pag may nag-chat sa amin, hindi rin namin nasasagot kaagad kasi pagmulat pa lang ng mata, busy na sa umaga. Hindi kami agad nakakahawak ng cellphone, or kung makahawak man, hindi ganun kami ka pay attention para magdutdot. Karamihan sa amin merong headset, yung wireless headset, nakasalpak lang sa tenga namin at nakikinig ng music or ano man ang pinakikinggan namin, drama na gusto namin pakinggan. Natulad ko, in-ear lang talaga ako minsan kapag busy ako kasi para lang may marinig ako. Yung nakikinig ako ng Encantadia or yung Sangre, pati ng Beauty Empire. At syempre, nakikinig din ako ng mga church music na makakapag-uplift sa akin everyday. And at the same time, dahil wala akong masyadong time magbasa ng scripture in the morning, ginagawa ko na din siyang in-ear habang nagluluto or naglilinis ng kitchen, nagluluto ng kung ano-ano man, naghuhugas, whatever. Nakikinig ako ng scripture through my ears. At isa na yun sa mga bagay na nakakatulong sa akin para ma-uplift ako at may matutunan everyday. Kasi ako yung tipo ng taong ayokong stagnant. At ayokong maging stagnant. Ayokong maging habang buhay na katulong lang dito sa Hong Kong. I always dream something big, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko. Ayan, bilang OFW, bilang domestic helper, hindi ka lang basta katulong dito. Kailangan magaling ka rin mag-multitasking. Kailangan marunong ka ding mag-budget. Kailangan marunong ka ding mag-tutor. Kailangan magaling ka ding magsalita. Kailangan magaling ka ding makisama. Kaya yung iba na ang tingin sa aming mga OFW ay katulong lang, malaking pagkakamali dahil may mga bagay kami na hindi kayang gawin ng iba, tulad ng pakikisama at pagiging resilience sa mga ginagawa namin at mga nararamdaman namin at mga pinagdadaanan namin. Hindi madali, lalo't lalo na ang karamihan sa mga tulad naming OFW. Naalala lang kami ng aming mga kamag-anak sa tuwing araw ng sahod. Doon lang kami maalalang i-chat, i-text para sabihin, sumahod ka na ba? Which is napakasakit. And as for me naman, hindi naman ganun. But for the others who are going through that motion ay parang sobrang napakahirap sa kanila. Kami yung nagpapakahirap, nagtatrabaho kami, pinibigay namin yung pinaghihirapan namin sa Pilipinas. And at the end of the day, wala man lang chat, kundi isang beses lang. Tapos sa lahat ng pinagpaguran namin, kakarampot lang yung natitira sa amin. Minsan pang load lang or pang pamasahe lang. Yun lang yung natitira sa amin at wala nang iba. At lahat ay yun ay nauuwi lang sa pamilya namin. Sana lang ma-realize ng mga tao na hindi lahat ng nasa abroad ay malaki ang kita at hindi lahat ng nasa abroad ay masaya. Hindi lahat ng nasa abroad pag nakita nilang maganda ang suot ay nag-e-enjoy na. Hindi yun ganun. Minsan nagsusuot kami ng maganda, ng maayos na damit kasi yun na lang yung reward namin sa sarili namin sa 24/7 naming paghahanap buhay or 24/6 naming paghahanap buhay. Deserve naman namin gumanda kahit isang beses sa isang linggo. Hindi naman yun laging mukha lang kaming katulong or tagalinis or tagakuskus ng banyo. Sana naman po mapahalagahan ninyo na katulad namin mga katulong dito sa Hong Kong na deserve din namin naman makaramdam ng konting pagmamahal mula sa mga taong binibigyan namin ng tulong at lalong-lalo na deserve din naman po namin sana na kahit papano pahalagahan at paalalahanan at kumustahin. Huwag yung kukumustahin nyo lang po kami pag kailangan nyo kami.
At pasensya din po sa mga taong hindi namin mapahiram, mapagbigyan dahil hindi rin naman po sapat yung kinikita namin. May mga pangangailangan, may mga problema din po kami na kami lang din pong mag-isa ang humaharap. Hindi naman pong pag may problema kami dito sa ibang bansa ay katulong namin kayo.